Hindi, okay. Alright. So, okay, muli magandang umaga po sa ating lahat. Ang gusto magpala sa atin, magilang sa atin po, at sa atin po mga ginagawa sa gawain ng Panginoon. And alam niyo, kahit na maulan, kahit umabagyo, kung maayos ang puso ng Kristiyano, ay hindi siya maapektuhan ng bagyo po. Kahit gaano kasama ang panahon, kung maayos ang puso, magsisimba. Diba? Pero kahit gaano kaganda ang Panginoon panahon, kung hindi maayos ang puso niya, hindi magsisimba. Sabihin natin maganda ang panahon, hindi maayos ang puso niya. Okay naman yung panahon na Emi. Pero pag hindi maayos ang puso niya sa Panginoon, hindi siya mag-worship. Diba? Pero kahit gaano kasama ang panahon, bumabagyo man yan, may kalamidad man, pero kung maayos ang puso niya, patuloy po siyang mananambahan sa Panginoon. So, the weather is not the issue. The heart is the issue, mga kapatid. Alright? So, sige po, tayo po ay aawit muna ng ilang awitin at sing the song. Awitin po natin a shelter in the time of storm. Marami pong mga bagyong dumaan. Bagyo, mga Maymay, bagyo Luis, di ba? Pero Jesus is the shelter in the time of storm. Alright, on the first time, already sing. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears, alarm, no foes, affright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storm may round us beat, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Third, O rock divine, O refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Salamat sa Panginoon na meron tayong shelter sa panahon ng storm. Ang mahirap po kung may ulan, may bagyo, pero wala kang shelter. Nasa labas ka ng bahay, para yung mga homeless, di ba? Napakahirap ng buhay po niyan. Oho, so giniginaw yan sa labas ng kanilang, sa labas ng establishmento. So mahirap po yan eh. Pero, ang buhay din po ng Kristiyano, pag wala siyang shelter, ay giginawin din po siya ng sanlibutan sa kasalanan. At kaya hindi sila mapakali, hindi sila maayos. Ano po? Pero salamat sa Panginoon na meron tayong shelter sa panahon po ng storm. Alright?
Okay, so, ang kalatakitan ni Nana Linda nito, dyan ang ibaba. Sige, baka pigsaan na eh. Oo. So, kakasyan tayo ni Nana Linda. Alright? So, a shelter in the time of storm. Alright, tayo po ay dadako sa ating Sunday School lesson. Nasa lesson 6 na po tayo. Dito po tayo sa prayer. May sinusundan po tayong lesson. I think hanggang 18 po ito. Nasa lesson 6 pa lang po tayo. Ho. At prayer ang ating pong pag-uusapan. Okay? What is the role of prayer in my fellowship with Jesus Christ? Clear and consistent communication is an essential part of any healthy relationship. Oho, totoo po yan kahit sa pamilya, sa mag-asawa. Pag hindi na yan nag-uusap, medyo parang bakit kaya hindi na ako kinakausap? So, nagdududa na yan. Oo, or naglalayo na ang relasyon yan. Alright? Pero yung madalas mag-usap, nagkakaunawaan. Diba? So kaya nga, ganun din po sa panalangin natin, relationship natin sa Diyos, na para magkaroon tayo ng healthy relationship sa Diyos, kailangan po natin ng communication or panalangin. This is certainly true of our relationship with God. This communication is two-way. When we read the Bible, God speaks to us. When we pray, we speak to God. Oho. So, meron tayong communication. Meron tayong fellowship sa ating pong Panginoon. Alright? So, pagka tayo po ay nagbabasa ng Biblia o nakikinig ng mensahe ng preaching, Sunday morning, Sunday night, Thursday night, ay ang Diyos po ay kinakausap po tayo. Alright? Okay, so pag tayo naman ay nanalangin, tayo naman po ang nakikiusap sa Diyos. Tignan niyo po pag kinakausap mo yung tao, halimbawa, tinatanong mo ang bahay niya, anong sagot niya? Halimbawa, saan ang barangay mo? Anong sagot niya, Candy? Hindi. Doon sa barangay San Jose. Di ba? So, ibig sabihin, yung tao, pagka kinausap mo siya, ang sasagot niya sa'yo, ay ang isasagot mo, or ang isasagot niya, yung tamang sagot. Alam mo nga, anong kinain mo? Tapos ang sagot niya, magdidilig ako. Hindi pwede na, di ba? Kung ang tanong mo sa kanya, anong kinain mo kaninang umaga? Hindi pwede yung magdidilig ako. Ang sagot niya ay itlog, kung itlog. Or tuyo, kung tuyo. So, kung kausapin mo ang Diyos, anong isasagot niya? Yung tamang sagot eh. Di ba? Panginoon, pagalingin niyo po ako dito sa high blood ko. Anong sagot sa'yo? Yung tamang sagot. Oho. Diyos yan eh. Yung tao nga sumasagot ng tamang sagot. Diyos pa kaya? Kaya nga napansin niyo po ba, milyon-milyon ang tao sa mundo na nananalangin sa Diyos, pero hindi nagkakapalit-palit ang panalangin. Diyan kararag mo na'y, ure gigid dante nga kararag na sa nga gasot ko ma? Oho, 100 tayo, sabay-sabay na nalangin. Sigurado ako na hindi iba-iba ang sagot. Hindi pwedeng sasabihin ng Panginoon, ay, iba pala yan, hindi sa'yo yan, sa Kanya yan. Ay, sa'yo, iba, hindi doon. Hindi na ko confuse ang Diyos. Kahit milyon-milyon yan, kahit billion pa yan na nananalangin, ay, sakto sa sagot. Bakit? Diyos eh. He is all-knowing God. Tinatawag sa Bible School na omniscient God. Ano yon? All-knowing. Alam niya. Kaya nga, pag kinausap mo yung tao, tama ang sagot niya. Pag kinausap mo ang Diyos, tama ang sagot niya. Tama? Ayan o. So, this communication is two-way. When we read the Bible, when we read the Bible, God speak to us. When we pray, we speak to God. Kaya nga, para magkaroon tayo ng close at healthy relationship sa Diyos, kailangan tayong makiusap. Kakausapin natin ang Diyos. Sabi ko nga, ang mag-asawang hindi na nag-uusap, malayo na yan sa isa't isa. Pero kung nagkakausap sila araw-araw, ay alam niya ang nangyayari sa kanya. So, prayer is simply our direct communication to God
And it is an important part of our spiritual growth. So this lesson is intended to provide you with a basic understanding of the discipline of prayer so that you might maintain an open line of communication. Okay? So number 1 po. So number 1, prayer is possible through the Lord Jesus Christ. So prayer is possible through the Lord Jesus Christ. Letter A, the Creator of the universe desires fellowship with you. Akalain nyo yan? Yung Creator ng sanlibutan, gusto niyang makiusap sa atin. Gusto niya tayong kausapin. Halimbawa, ang pinakamayaman ngayon ay si Elon Musk. $1 trillion. Di ba? Sana i-adapt niya ako. Nay, di ba? Oo. $1 trillion ang pera ni Elon Musk. Tumawag siya sa akin nung nakaraan. Okay. Pero, ayos. Nay. Pero tignan niyo po ito Kung sabi na, halimbawa si Elon Musk ay kakausapin kita. Anong mararamdaman mo? Kakausapin kita. At kung ano ang request mo, ibibigay ko sa'yo. Sabi ni Elon Musk, halimbawa. Okay? Alright. So, anong mararamdaman mo? Kung sabi ng trilyonaryo, kakausapin kita at ibibigay ko ang hiling mo. Anong mararamdaman mo? Trilyonaryo. Masaya. Di ba? Kakausapin tayo Pero do you understand mga kapatid? Nasabi ng Panginoon, the Creator of the universe desire to fellowship with you. Mas gusto ko to. Mas gusto ko ito. Nasabi ng Panginoon, gusto kitang maka-fellowship. Pero ang tanong, gusto ba nating makipag-fellowship sa Diyos? Sa pag-Sunday, pumupunta tayo dito, we are fellowshipping with God. Because we allow the Word of God to talk to us, and later on, we will talk to God. Kaya nga may altar call tayo May invitation. Alright? Old-fashioned altar. Bakit? Kasi kakausapin natin ang Diyos. Ngayon, kinakausap tayo ng Diyos, hindi ko salita yan Kaya nga may verse Hindi ko salita yan. Salita ng Diyos yan. Maya-maya, pagtapos ako mag-preach, ay kakausapin naman natin ang Panginoon. Fellowship, mga kapatid. Gusto ng Diyos maki-fellowship po sa atin. Gusto ng Diyos, kausapin po tayo. Kung yung ang trilyonaryo ay gusto kang kausapin, sapagkat ibibigay yung gusto mo, lalo na ang Diyos. Ask and it shall be given unto you, Matthew 7:7. Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you or thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. So He desire. Gustong-gusto po tayong kausapin ng Diyos. Tanong, gusto rin ba natin kausapin ng Diyos? Di ba? Gusto kang kausapin ng Diyos. Gusto mo rin bang kausapin ng Diyos? Di ba? Alright. Kinakausap natin ang Diyos, prayer. Alright? Kinakausap natin ang Diyos, panalangin. Kinakausap ka rin ng Diyos? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Di ba? Nagbabasa ka ba ng Bible araw-araw? Hindi naman araw-araw. So gusto natin kausapin ng Diyos, pero di ba? Gusto nga the daily words of encouragement tayo. Makibuya kayo, kadigiti po kayo na Alright? At the Bible knowledge of the day tayo, the daily words of encouragement tayo. Dua everyday na dalawa, araw-araw. So once a day. Ito ay twice a day. Online nga lang. Di ba? Pero later on, gagawin din po natin yung ginagawa nila sa Tayog. Yung pumunta po kami, meron silang daily in the temple. At ang mindset po niyan ay yung simbang gabi. Kasi pag simbang gabi ay 9 days, tama? Pero, hindi lang December sila daily in the temple ang tawag nila, DIT. January, February hanggang December, 12 months,
meron silang 9 days every month. Gusto ko po yun, balang araw. Araw-araw, di ba? So, maliban pa dyan sa ating Bible knowledge of the day at our daily words of encouragement. So, wala po tayong aalisin mga programang ginagawa na natin. Dadagdagan po natin yan as long as God is giving His wisdom to me at may nakikita akong ginagawa ng Panginoon sa iba-ibang simbahan na effective sa atin dito, gagawin po natin dito. Marami pa po tayong gagawin. So tandaan natin, gusto natin kausapin ng Diyos, pero ayaw natin kausapin tayo ng Diyos. Bakit? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia araw-araw or nakikinig ng preaching araw-araw. Halimbawa, kumakain ka ba araw-araw? Siyempre. Pero yung kaluluwa natin, kumakain ba araw-araw? Salita ng Diyos? Diba? Kung yung araw-araw, kumakain tayo ng pagkain para lumakas ang katawan natin. Sa totoo lang, breakfast, lunch, dinner, merienda ng umaga rin, merienda ng hapon, may midnight snack pa. May midnight mas pa. Snack pa naman na yan. Pero tignan nyo po ito gusto mong healthy ka So yung kaluluwa natin, healthy. Kumakain araw-araw. So dapat kumakain. So, kausapin natin ng Diyos, kakausapin din tayo ng Diyos. Letter B. This is only possible through what Jesus Christ accomplished for us on the cross. So kung hindi namatay si Kristo sa cross, ay hindi tayo na makakadirect makiusap sa Diyos. Okay? Na manalangin. So bakit tayo nakakadirect sa Diyos? Kasi si Kristo namatay sa cross. Naalala niyo po nung namatay si Kristo, yung veil sa temple na punit from top to bottom. Kasi sa temple po, merong altar dyan, ay merong Holy of Holies dito sa loob, may sanctuary dyan. May veil po yan. Ang pwede lang pong pumasok doon sa altar, sa Holy of Holies, ay high priest. Hindi priest, high priest. Alright? Bakit? Hindi direct ang tao nun Kaya nga mag-aalay sila ng tupa sa labas ng sa brazen altar na tinatawag. Alright? Mag-aalaw sila ng tupa para patawarin sila ng Diyos. Bakit? Hindi pwedeng makiusap sa Diyos directly ng Old Testament Kaya nga ipinapadaan nila sa high priest. Alright? Pero nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, napunit po yung veil, kurtina, doon sa temple, from top to bottom. Sabi ng Biblia, nung napunit yon, ang ibig sabihin po nan, mga kapatid, pwede na tayong dumirekta sa Diyos, makiusap. So, Hebrews 10, 19 to 22, sabi ng Biblia, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ. Ayan Hebrews chapter 10, 19 to 22. Tignan niyo po ito. Alright? So, nung Old Testament, sabi ko nga, hindi ka pwedeng mag-direct doon sa loob ng Holy of Holies. Pero, tignan niyo ito. Boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ. Bakit tayo pwede nang dumirekta sa Diyos? Sapagkat dahil sa Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga, nung namatay siya, yung kurtina sa temple, mga kapatid, napunit from top to bottom, napunit yung kurtina, pwede na tayong dumirekta sa Diyos na makiusap. So, kaya nga po, hindi na kailangang ipadaan pa sa confessional booth. Ako, hindi ko naman po nasubukan yung confession booth Sino po sa inyo nakapadastikwa? Mag-kumpisal doon sa simbahan, doon sa confessional booth. Nagigyan po kami. Diba? So, dalawa yan Pero dito sa kabila, andun yung may butas konti, butas-butas. Dito ka Tapos sasabihin mo yung kasalanan mo. Apo, nagtakaw ang manok.
Hindi ako nagtahawak. Yung tinakaw ko apo, ini ka mo, DJ Makimbagi. Napang ko sinodal, di manok, idinagapon, pinarte, di ba? Kinatay ko, kasi nagugutom ako. Nung kinatay ko naman, apo, binigyan ko naman. Di ba? Yung may-ari. Kaya anong gagawin ko? Okay! Dapat manalangin ka ng 10 ama namin, 10 ina namin, 10 anak namin, 10 apo namin, 10 pinsan namin. Ang daming sasabihin sa'yo. Oho. Pero tignan nyo to Hindi na kailangan pong sabihin mo. Bakit? Baka nga mas makasalanan yun Sabi ko nga, si Rizal natiklo nahuli. Kasi kinumpisal. Kaya namatay si Jose Rizal. Pero tignan niyo po ito Ganun din po tayo sa Diyos. Hindi mo na kailangang sabihin sa tao, dapat dumiretso ka na sa Diyos. Kasi, yung boldness po dyan ay yung confidence to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ. Why we can go directly to God in heaven through on prayer? Because Jesus already gave us an access to go to the Father. Heavenly Father. So boldness, confident po tayo na pwede nang pumasok sa Holy of Holies. Verse number 20. Watch this. The Bible says, by a new and living way, which He had consecrated for us through the veil. Yung po yung temple, di ba? Yung veil. That is to say, His flesh. And having an high priest over the house of God, let us draw near. Lalapit daw tayo with the true heart, tamang puso, in full assurance of faith. May pananampalataya. Having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. So the Bible says, let us draw near to God. Lumapit tayo sa Diyos. Di ba? Lumapit tayo sa Diyos. Kung sino-sino ang nilalapitan ng tao Sino-sino nilalapitan natin? Hindi pa nga tayo lumapit sa Diyos, lumapit na tayo sa doktor. Hindi pa tayo lumapit sa Diyos, lumapit na tayo doon sa tao. Sa Diyos muna. Di ba? Hindi na kailangan ka ng pera. Hindi muna sa Diyos Doon sa tao Sa Diyos ka muna lumapit at humingi. At gagamitin niya kung sino mang tao para ihatid yung pangangailangan. Si Elijah nga, ang ipinadala ng Diyos sa kanya, uwak Para kumain si Elijah. Ang ipinadala ng Diyos, uwak. Kumain si Elijah. Kaya nga sa Panginoon muna tayo lumapit. Pag wala kang pera, huwag muna sa anak, sa Diyos muna. Bago anak. Okay lang po yung anak, pero Diyos una. Pagka nasabi mo na sa Diyos, anak na. Kasi minsan, pagkakausapin mo yung anak, bengeng pera. Manay, wala Tatay, wala Maupay ka. Pero kung sa Diyos ka pumunta, dadalhin ka sa tamang tao, at pag sinabi mo, di ba? Sa Panginoon muna. Let us draw near with true heart. Pag may sakit tayo, huwag doktor muna. Diyos muna bago doktor. Doktor agad hindi ka na naglapit sa Diyos Nung hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng gamot, tapos sa Diyos na, hindi huli ang Diyos. Una po ang Diyos, mga kapatid. Amen? Tingnan niyo po ito. Hebrews chapter 4, 14 to 16. Seeing then, basahin natin go. Seeing then, that we might have great high priest, ang Panginoong Kristo pa yan, that is passed into the heavens. Yung heavens po kasi, minsan po pag-aaralan natin yung heavens. Bakit plural? Tatlo ang heaven May first heaven, ito yung daanan ng mga eroplano. Second heaven, dyan sa planet. Third heaven, yun yung lugar ng Diyos. Alright? Yung third heaven, ang tawag po doon ay uncreated heaven. Itong first and second heaven, created heaven yan.
Yan po yan, heavens, plural. Alright? So, merong created heaven, merong uncreated heaven. Alright? So, sabi dito, so meron tayong great high priest that is passed into the heavens. Ito, verse 7. Kasi nung nabuhay siya, di ba umakyat siya? Naging high priest po siya para sa atin. Ano ba ang trabaho ng high priest? Tagapamagitan ng tao sa Diyos sa Old Testament. So, sa New Testament, si Jesus Christ ang naging high priest sa atin. Kaya umakyat siya sa langit. At yung dugo niya mismo na alay, siya na po ang nag-sprinkle doon sa heavenly mercy seat na tinatawag. At doon sa heavenly mercy seat, in-sprinkle ng Diyos ang kanyang banal na dugo at tayo ay pwede nang mag-access sa Panginoon. Let us hold fast our profession, sabi dito. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of the infirmities, our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Sabi ng Bible, let us therefore come what? Boldly. Ano yung boldly? Confidently. Katulad din po yung isa dito kanina. Yung boldly dyan, confidently, unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mapagkasapulan ba tayo? Mapagkailangan ba tayo? Yes. Kung mapagkailangan ka, anong kailangan mo? Mercy at grace. Paano ka magkakaroon ng mercy at grace? Pumunta ka sa throne of grace. Tama? Kasi kung hindi tayo pupunta sa throne of grace, walang grace. Oho! At wala tayong pangangailangan. See? Kaya sabi ng Bible, let us come boldly unto the throne of grace. Yung confident ka. Bakit? Anak ka ng Diyos. Tatay natin ng Diyos. Pwede kang dumiretso sa Diyos confidently. Parang si Sandro Marcos. Pag pupunta ba siya ng Malacanang, kailangan pa niya ng permit? Kailangan pa niya ng... anong tawag dyan? Kailangan pa niya ng permit pumasok? Hindi na. Oho. Pero, pag hindi kilala si BBM, kailangan ba niya ng pahintulot? Siyempre. Bakit si Sandro hindi niya kailangan ng pahintulot? Kasi anak niya eh. Tayo anak ng Diyos. Pwede kang dumiretso dun sa langit, throne of grace, kasi anak tayo. Kaya sabi dyan sa Bible, let us come boldly, confidently. Confident. Sa trono ng biyaya, bakit? Para maka-obtain tayo ng mercy habang. At find grace, makasumpong tayo ng biyaya to help, para makatulong sa panahon ng pangangailangan, in time of need. Di ba? So, mapagkailangan po tayo eh. Kaya nga dapat tayo ay lulapit sa Diyos. Araw-araw. Kaya nga tayo pumupunta ng Huwebes dito. Bakit? Prayer meeting natin, kakausapin natin ang Diyos. Sapagkat tayo po ay nangangailangan. Ang problema po, ang tao, lalapit lang sa Diyos pag na-hospital na. Pag na-disgrasya, lalapit sa Diyos. Di ba? Pag nangailangan, lalapit sa Diyos. Pero pagka wala, pag meron siyang pera, pag meron siyang pagkain, pag wala, malusog siya, hindi niya na aalala ang Diyos. Pag na-hospital, maaalala niya ang Diyos. Pag na-disgrasya, maaalala ang Diyos. Pag wala na siya, aalalahanin niya ang Diyos. Pagka may problema ng pamilya niya, aalalahanin niya ang Diyos. Hindi po dapat ganon. Kahit wala po tayong mga pangangailangan or may masalunat tayo, malakas tayo, at wala tayo sa ospital, kailangan pa rin natin lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Letter C. This means that you can go directly to God through Jesus Christ when you pray.
Okay, you do not have to be in particular place. Like church, araw-araw panalangin eh. Okay? Pero bakit tayo nagsisimba ng Huwebes? Covenant natin yan sa Panginoon eh. Na kinakailangan, kausapin natin siya on that day. Alright? Nor must you pray through an intermediary like the priest or the saints. You can speak directly to God through Jesus Christ. Kaya ang our Heavenly Father, ang aming Diyos na nailangitan. Ano sa dulo? In Jesus' name, Amen. So, hindi na natin kailangan ng intermediary. Ano ba yung intermediary? Tagapamagitan. Sino ang tagapamagitan? Like priest or saints. Hindi mo na kailangan. Okay? 1 Timothy chapter 2 verse 5. Oh, sorry. Bakit hindi ko nailagay dyan? So, sige, tignan lang po natin ha. Ayan pala yan. First, iba. So, hindi ko nailagay sa tamang lalagyan. Okay, ito po yan. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ano sabi niyan? For there is one God, and one mediator between God and men. The man, what? Christ Jesus. Oo. Sino daw ang there is one God. Iisa lang ang Diyos. And one mediator. Iisa lang ang tagapamagitan. Between God and man. Sino yung tagapamagitan na yan? Jesus Christ. Hindi pare. Hindi santo. Santo Papa. Hindi santo Mama. Diba? Hindi po si Maria. Ang tagapamagitan, si Jesus Christ. Oh. Huwag kang manalangin kaya po Mama Mary. Bakit? Patay na yun eh. Diba? O, tama ba yung sinasabi ko? Nasa Biblia ba ang sinasabi ko? Ayan o. Hindi mo kailangan ng tagapamagitan para manalangin sa Diyos. Hindi mo kailangan ng pumunta sa confessional booth. Hindi mo ayan o. Oh, you do not have to be in particular church, place like church, nor must you pray through an intermediary. Priest. Hindi kailangan ng priest. At saint, santo, papa. Diba? You can speak directly to God through Jesus Christ. So, napakaliwanag dyan, oh. Hindi rin po si Maria. Alam niyo si Maria po, rinirespeto po natin siya bilang nanay ng Diyos sa flesh. Pero hindi po siya nanay ng Diyos. Iba yung nanay ng Diyos sa nanay ni Kristo sa flesh, sa katawan. Iba yung mother of God kaysa mother of Jesus in the flesh. Kasi kung mother of God, God na eh. Kung mother of Jesus in the flesh, ginamit lang yung tiyan ni Mary para ilabas si Jesus Christ. Kasi kailangan ng virgin birth para walang kasalanan. Kasi pagka dumaan sa lalaki at babae, may kasalanan na yan. Sabi ni David, in my mother's womb, I was conceived with sin. Kaya, hindi po si Mary. Nire-respect po natin si Mary. Pinipreach ko po si Mary dito during Mother's Day or mga anumang klaseng okasyon ng mga nanay. Great example, great model si Maria. Pero hindi po tinuturo ng Biblia na manalangin ka kay Mary. Kay Jesus Christ po, ayan o, sino ba ang mediator between God and men? Mary ba ang sabi dyan? Jesus Christ o. Sinong nagturo ng Mary? Relihiyon, hindi Biblia, hindi Diyos. Anong papaniwalaan mo? Diyos o relihiyon? Diyos o, Biblia na to. Hindi ko naman salita yan eh. O, kaya dapat matuto po tayo. Okay. Number 2. Ang tanong pala, kanino ka nananalangin? Kanino ka nananalangin? Sa Diyos? Ang tanong pa, nananalangin ka pa ba kay Mary? Ayan. Number 2 po tayo, para maliwanag.
Kasi Biblia po ito eh. Tingnan nyo pag nanalangin ka ba sa patay, sasagutin ka? Pumunta ka nga sa sementeryo, Anton, at manalangin ka doon sa patay. Kung lalabas, sasagutin ka? Hindi. Di ba? Pag nanalangin ka ba kay... Tanong, si Mary ba buhay patay? Patay. Patay. Sasagutin ka ba ng patay? Ayan, hindi pala eh. Ba't ka nananalangin sa patay? Di ba? Sa Diyos. Ang tanong, ang Panginoong Yesus ba ay buhay? Ang Diyos ba ay buhay? Yes. Kung buhay ang Panginoong Jesucristo at buhay ang Diyos, saan niya pumunta? Hindi sa patay. Kaya nga, ang tanong, buhay ba yung bato? Buhay ba ang kahoy? Hindi rin. Huwag kang manalangin sa bato at kahoy. Kasi sabi ng Biblia, ay may mata, hindi nakakakita. May bibig, hindi nakakapagsalita. May tenga, hindi nakakarinig. Yung bato at kahoy na Diyos-Diyosan. Kaya huwag kang manalangin sa bato, sa groto, at sa kahoy. Sa kanino ka manalangin? Sa Diyos na Espiritu. Hindi nakikita po ang Diyos. Sabi ko nga for example, okay, ba't ka dyan nananalangin dun sa picture? Diba? Si picture ba talaga ni Kristo yung nasa simbahan nyo? Yung nakaganyan? Picture dyan ba yan? Sigurado ka ba yan? Saan mo nakuha yan? Walang Kodak nung araw. Hindi siya yan, yung artista yan. Oho, pero sa Diyos tayo manalangin, mga kapatid. Okay? So tingnan nyo po ito. Tandaan nyo po, hindi po tayo kayang sagutin ng patay. Sino lang ang sasagot sa atin? Yung buhay. Ang Diyos, mga kapatid. I wish yung mga Catholic friends natin nandito po sila. Para maunawaan itong salita ng Diyos. Bakit? Nabubulag po sila ng relihiyon. Yung ang kaligtasan pa lang nila, hindi na sila pupunta sa langit. Tanungin niyo po yung mga friends nyo, tiyak ka ba sa langit ka? Hindi. Ikaw, tiyak ka na? 100%! Sa langit ako. Bakit? Tinanggap ko si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Bakit? Anong kaibahan natin? Ito, Biblia May Biblia ba sila? Wala. Anong meron sila? Nobena. Pero walang Biblia. So, ang kailangan po natin, Biblia. Alright? So, number 2. Kaya nga ipapahamak po sila ng relihiyon. Kung hindi tiyak sa langit, pupunta ng langit? Tanungin mo, tiyak ka ba sa langit ka? Anong sagot nila? Hindi. Ang hindi tiyak sa langit, pupunta sa langit? Ha? Ang hindi tiyak sa langit, pupunta ba ng langit? Hindi, sir. Hindi Bakit? Hindi nga tiyak Sino lang ang pupunta sa langit? Yung nakakatiyak. Tanong, nakakatiyak ba tayo sa langit tayo pupunta? Yes! Bakit? Merong nagligtas sa atin, ang pangalan ay Jesucristo. Tinanggap natin siya. Siya din po, takal sa Kanya din po tayo mananalangin in the name of the Lord Jesus Christ. We address our prayer to the Heavenly Father in the name of Jesus Christ. Alright? We can do directly. Diretso ka na sa Diyos. Sa Diyos ka na dumiretso. Huwag mo na ipadaan kung kani-kanino. Sa Diyos ka na dumiretso. Number 2. Okay? 4 different types of prayer. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Basahin natin. I exhort, therefore, first of all, for supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Apat po ang ibinigay niya dito Kaya nga 4 different types of prayer. Supplication, number 1. Number 2? Prayers, number 3. Intercession, number 4. Giving of thanks. So, iisa-isahin po natin. Ano bang iba yung kaibahan ng mga ito? Alright? Letter A, supplication. This is an earnest, a specific request
asking God to supply a need that you have. Okay? So, earnest, specific request. Asking God to supply a need that you have. Example. Example po. Okay? Philippians chapter 4 verse 6. Basahin nga natin. Ready, go? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ano ba yung request mo? 500? Di ba? Ano ba yung request mo? Gamot? Kanino mo daw isasabihin ang request mo? Let your request be made known unto God. Kasi pag sa Diyos mo sinabi, hindi kanya papaayin. Anong Tagalog ng papaayin? Hindi kanya tatanggihan. Kasi pag may pangako ang Diyos, pagka tayo ay nanalangin, sasagot siya. Kaya sa Diyos mo sabihin, kasi sasagot siya. Pag sa tao mo sinabi, matagal ang sagot. Tumbigat ko na. Handa na. Mamaturo akbay ko na. Di ba? Pwedeng may delay. Akalain mo, tingnan mo, magpapa-ultrasound sa OIS doon sa amin? Ay dito magpapa-ultrasound si Hyra noon kay Zek. Sabi niya, next pa. Manganganak na! Manganganak na siya, tapos next month pa? Sino sabi doon? Dito. Oho. Ibig sabihin, pila-pila. Okay lang po yun, pila-pila. Kaya, kasi, dito sa tao may delay pero sa Diyos, walang delay. Kaya anong sabi ng Diyos sa amin? Diyan na, sa pribado. Kinaumagahan, na ultrasound. Walang delay. Bakit walang delay? Sa Diyos sinabi. Kung sa tao sinabi, may delay. Kung sa Diyos sinabi, walang delay. On time lagi ang Diyos. Of course, maghintay ka. Pero hindi delay yon. Timing lang ng Panginoon. Alright? Kaya sabi ng Biblia, which and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Dito rin po sa 2 Corinthians 12:7-10, lest I should be exalted above measures through the abundance of the revelations, there was given unto me a thorn in the flesh. Ito pong thorn in the flesh ni Apostol Pablo, according sa mga Bible scholars, ay sakit po ito sa mata. Alright? The messenger of Satan to buffet me. Hindi buffet. Buffet. Okay? Buffet me. Lest I should be exalted above measure, for this thing I besought the Lord thrice, that He might depart from me. And He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest in me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessity, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So dito po, kasi, mga kapatid, ang pangangailangan ni Apostol Pablo, tandaan niyo po, ang supplication ay asking God to supply a need that you have. Anong meron si Apostol Pablo? Thorn in the flesh. So mag-okay ba sa kanya yon? Hindi. Kaya nga hiningi niya ang Diyos na Panginoon, tanggalin mo naman itong tinik ko. Di ba? Ilang beses niyang kinausap ang Diyos? 3 beses Oho, tingnan niyo po ito yan Verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Masakit ito tinik ito tinik di ba? Masakit itong tinik. Nasubukan mo ba yung matinikan ka? Isda. Anong sabi nila? Pulig-puligusem, DJ Platom.
Bawat kuligos, bawat ikot ng plato daw, kain ka. Pamahiin. Sabi mo rin, kuha ka ng paa ng pusa, ganun mo. Oo. Sabi ng iba, kumain ka ng Sagi. saging. Galit ang doktor dun. Ayaw niya. May scientific study yan, sasabihin ng doktor sa'yo. Pero tingnan niyo po ito May tinik si Apostol Pablo eh. Kaya sabi niya, dahil may tinik siya, alisin mo naman ito, Panginoon. Unang kausap niya sa Diyos, alisin mo, hindi inalis. Pangalawang kausap niya sa Diyos, alisin mo, hindi inalis. Pangatlong kausap ng Diyos, alisin mo, Panginoon, masakit. Hindi. Anong sagot ng Diyos? Hindi. Pero, ito yan, verse 9. My grace is sufficient to thee. Gusto kong maranasan mo ang biyaya ko araw-araw. Kahit may sakit ka, na nandyan araw-araw, sapat ang aking biyaya para buhayin kita. Di ba? Sabi ng Bible, for my strength is made perfect in weakness. Yung kalakasan ng Diyos ay perfect para sa kahinaan natin. Tayo mahina. Pero pag nasa iyo ang kalakasan ng Diyos, magiging malakas yung mahina. Di ba? So dahil naunawaan ni Apostol Pablo yan, dahil sapat ang biyaya mo, Panginoon, dahil sapat ang kalakasan mo sa kahinaan mo, Panginoon, sabi niya, most gladly. Ano yung gladly ba? Masaya na ngayon ako. Dito sa dating malungkot ako, dito sa dating ayaw ko, ngayong gusto ko na. Di ba? Dito sa kinakayawan kong sakit na ito, dati ayaw ko, pero gusto ko na. Itong mas malungkot ako noon, pero ngayon, most gladly. Masaya na ako. In my, most gladly therefore, I rather glory. Dayaw Tilocano. In my infirmities. Ano ba yung infirmities? Yung sakit niya. Kahit may sakit na ako, ay masaya na ako. Bakit ako masaya? Kasi yung biyaya mo sapat sa akin araw-araw. Kahit nandito ang high blood ko, kahit nandito ang cancer, kahit nandito ang mga kahinaan ng katawan, hindi man naaalis yan, pero ang biyaya mo ay sapat. Araw-araw. At ang kalakasan mo sa kahinaan ko ay nagdudulot ng kasiyahan sa akin. Tignan niyo po, basta kung kinana yan eh. Ado sa kina eh. Maulaw-ulaw pa eh. Pero makaumay, sapat ang biyaya ng Diyos. Di ba? Verse 10 pa, tingnan niyo po ito Therefore, I take pleasure in infirmities. Ano ba yung pleasure? I take pleasure. Ano ba yung pleasure? Kaaya-aya. Kalugod-lugod in my infirmities. Kahit may infirmity ako, pero kaaya-aya na ito. In reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, when I am weak, then am I strong. Kaya yung dating kinakalungkutan niya, sabi niya, I take pleasure. I am glad. So yun po yung supplication, mga kapatid. Yan asking, this is an earnest, specific request, asking God to supply a need that you have. Okay? So, next, prayer. Kasi po, apat yan eh. Supplication, prayer. Ano yung isa? Thanksgiving and intercession. Let there be prayer. Ano itong prayer? This is simply, you talking to God. You don't have to be asking for something to speak to the Lord. Sisi? Okay. So this is simply you talking to God. You don't have to be asking for something to speak to the Lord. He wants to hear from you all the time. So this simply, you are talking to God. Kinakausap mo lang ang Diyos. Yun po ang panalangin.
Kaya nga ang prayer, talking to God. Bible reading, God talking to you. Di ba? Oho. So, you talking to God. Tinanong din si Dr. John Rice, what is prayer? You're talking to God. Ganun kasimple. He wants to hear from you all the time. Gusto niyang makinig sa atin po all the time. Kaya nga sabi ng Bible, pray without ceasing. Walang oras na pinipili, walang araw na pinipili, walang minuto na pinipili, walang segundo na pinipili. Gusto ng Diyos, nakikinig lang po siya sa atin. Di ba? Kahit yung mga anak natin, anong gusto natin sa anak natin? Kinakausap tayo? Or ayaw tayong kausapin? Gusto natin, kinakausap tayo, di ba? Oo. Sa akin, Nanay Emmy, kinausap ni Ate Carmelin, Nanay, magpapadala ako 10K. O, di may 10K sa kahapon. Di ba? Gusto natin, kinakausap tayo. Pagbayad 90 kuryente ka na ng DI. Oho, naka-budget DA, Nay. Actually, di taga monthly para kini nanay. Pangbayad di basic needs, pati makanan nanay. Okay, aminin. Pero ang ibig kong sabihin, tingnan niyo po ito gusto ng Panginoon, kausap, makinig po tayo, or gusto na ng Panginoon, pakinggan po tayo all the time. Diba? Kaya nga kausapin mo ang Diyos all the time. See? Ako po ay tahimik lang ako talaga eh. Dito lang po ako madaldan sa preaching. Bakit? Kailangan magsalita eh. Pero pag nag-iisa ako, hindi ako gaanong nagsasalita talaga. Tama na eh. Oo. Pero ang ginagawa ko po pag nag-iisa ako, o kaya kahit nandyan si Ira, dalawa po kami, nag-uusap po kami, pero hindi oras. Hindi tinatagal ng oras ang pag-uusap namin. Pag nag-uusap kami, syempre pag kumakain, nag-uusap kami. Kung may ginagawa, nandiyan kami, nag-uusap. Pero hindi yung dire-diretso. Oho. Di ba? Hindi dire-diretso. Pero, pagka nag-iisa ko, ang kausap ko, Diyos na yun. Di ba? Kahit paputol-putol yan, hindi po yan diretso sa totoo lang. Kasi may ginagawa rin po tayo eh. Pero pagka may ginagawa ko, sinasabay ko ng kinakausap ang Diyos. Kahit paputol-putol. Nung gagabi may nag-prayer request eh. Si Tatay Jojo nag-prayer, sabi niya, pag-pray niyo po kami, at si Nanay Dora i-check yung mata niya sa September. Si Tatay Jojo, October 28, yung second colonoscopy niya. Test. Si Christopher naman ay doon sa Las Vegas Fire Department nag-apply. So nag-pray request siya, pinag-pray ko na. Di ba? Bago ako natulog. Kasi nag-chat bago gising pa ako eh. Alright? Tapos si Kuya Marlon, yung taga Santiago, dyan sa outreach natin, nag-chat din siya kahapon sa akin, kagabi. Sabi niya, pag-pray nga natin si Nanay Edith, pastor ni nanay ko, sabi niya. At yung sugat niya ay lumalaki. Di ba? Pinag-pray ko na agad na eh. Pinag-pray ko na agad. So, ibig sabihin, kahit putol-putol, hindi diretso 1 oras, 2 oras, pero sabi dito, He wants to hear from you all the time. Prayer po. Letter C, intercession. Ano naman itong intercession? This is when you pray for others. Hindi para sa atin naman ito. Para sa iba. Okay? Don't just focus on your own needs. Prayer is a ministry that every believer should have. Tingnan niyo po Kailangan din po natin ipanalangin yung iba. Okay? So basahin muna natin yung mga text bago explain. Romans 1:9, For God is my witness, whom I serve with my spirit, in the gospel of His Son, that without ceasing
I make mention of you always in my prayer. Sabi ni Apostol Pablo, without ceasing. Anong ceasing? Walang tigil, walang patid. I make mention of you always in my prayers. So without ceasing na, always pa. Diba? Hindi ko kayo tinitigilang ipanalangin, sabi niya. Aha. Kayo rin po, lagi po kayong naaalala. Diba? So, lagi ko pong ipinapanalangin ang ministry dito at mga members dito po sa ating church, ang mga nagsisimba. Hebrews 13:18, read for us, pray for us. For we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly. Tingnan nyo sabi ni Paul, pinagpe-pray ko kayo always, without ceasing. Sabi ng Book of Hebrews, yung writer dito, sabi ng mga Bible scholar, si Apostol Pablo din ito. So, anong sabi ni Apostol Pablo? I pray for you, always. Pero, sabi niya dito, pray for us. So, pinapanalangin natin sila, pinapanalangin ko po kayo, panalangin nyo rin kami. Di ba? So, pinapanalangin natin ang iba, ibig sabihin, magpalanginan. Kaya nga pag bumababa tayo, di ba? Anong sabi ko lagi? Agkikinararag taylanta. Ayan So, habang pinagpipray ko kayo, ipag-pray nyo rin kami, araw-araw. Di ba? Pray for us. Tingnan nyo pa dito, 1 Samuel 12:23. Moreover, as for me, God forbid, basahin natin, ready go. God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. So kasalanan po ang hindi manalangin sa iba. Bakit? Pag hindi tayo nananalangin sa iba, makasarili tayo. At ayaw ng Diyos ang makasarili. Gusto niyo ba ang makasarili? Halimbawa, makasarili si Ate Carmelin na, yawanidin na. Pati di ba, Nay? Gusto natin ay tayo ay namumuhay para sa iba. Kaya sabi ni Samuel dito, okay, sabi ni Samuel dito, God forbid, sabi niya, wag naman nawa that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. Kasalanan Tignan niyo po ito Pansinin niyo po yung mga prayer request ng tao. Anong prayer request mo? Ipag-pray nyo nga po yung sakit mo. Anong prayer request mo? Ipag-pray nyo nga po itong needs ko. Ano yung mo? Ipag-pray nyo nga po itong ipag-pray. So, napapansin po natin mga kapatid, na ang prayer ay laging sa Kanya. Wala sa pinanggit, ipag-pray nga natin ang anak ko, ipag-pray nga natin ang apo ko, ipag-pray nga natin yung may kumari ko, yung may sakit, ipag-pray nga natin yung pangangailangan nila. Karamihan na naririnig ko po sa mga prayer request, ipag-pray nyo nga yung needs ko, ipag-pray nyo nga yung health ko. Wala namang masama doon Wala namang masama doon. Pero bihira lang yung nagsasabi, ipag-pray nga natin siya. So kasalanan po, kasalanan po ang mga sarili. Gusto ng Diyos, tayo po ay namumuhay para sa iba. Kaya, manalangin tayo para sa iba. Tanong, mabibigyan mo ba pera lahat ng loved ones mo? Mabibigyan mo ba lahat ng pera ang pamangkin mo, apo mo? Hindi. Mabibigyan mo ba sila lahat ng damit? Hindi.
Mabibigyan mo ba sila lahat ng sapatos? Hindi. Mabibigyan mo ba sila lahat ng pagkain? Hindi. Pero, pwede mo ba silang ipanalangin lahat? Yes! Di ba? Kaya nga, by the way, pag tayo ay nanalangin sa kanila, yan ang pinakamahalaga, yan ang pinakamalakas, yan ang pinakamatindi na pwedeng gawin natin sa iba. Alam niyo po, mas maganda nga, mas malakas nga, pag pinanalangin mo, kaysa binigyan mo ng pagkain. Di ba? Mas mahalaga nga na pinanalangin mo kaysa binigyan mo ng damit eh. Mas maganda nga pag pinanalangin mo kaysa binigyan mo ng material na bagay. Bakit? Yung panalangin, matindi ang gagawin ng panalangin. Yung pagkain ba matindi? Pag kinain niya yung sichirya, wala na eh. Pag kinain niya yung tinola, wala na eh. Pero pag pinag-pray mo siya, ang impact ng sagot ng Diyos sa panalangin mo, habang buhay. Diba? Ang impact. Halimbawa, yung nag-aaway na anak mo, maghiwalay. Binigyan mo ng pera. Nagayos? Hindi. Pero ang ipinag-pray mo sila, di ba yung anak mo maghihiwalay? Pinag-pray mo, nagayos? Amy? Yeah, nagayos. Umalis na eh. Kung binigyan mo ng pera, mag-ayos? Hindi. Pinag-pray mo na Amy. Nagayos? Yes. So yung impact ng panalangin mo ay hanggang ngayon nagsasama. I-pray na naman natin, Nay. Meron na noon eh. Kaya may example ko eh. Wala na naman. Pero, kung kaya ng Diyos noon, kaya rin ng Diyos hanggang ngayon na. Pag-pray natin. Okay? O, last week ko muna. Letter D, giving of thanks. Mahangin kasi. Pag ulan lang po yan sana, okay lang. Pero may hangin kasi kasama. Okay? Kaya pag-pray po natin na magkaroon na po tayo ng lote at building. Kasi, okay? At, so, giving of thanks. Basahin po natin. Ready, go. This is thanking God for who He is and what He has done for you. Psalm 100 verse 4. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. 1 Thessalonians 5:18, basa na ito. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Okay. So ano daw po? Pag nanalangin tayo, ay samahan din po natin ang pasasalamat. Hindi yung hingi ng hingi, hindi pa nagpapasalamat. Hindi ka pa nga nagpapasalamat, hingi ka na naman. Diba? Hindi pa nga tayo nagpapasalamat, hingi na naman. Isa ano damang magkakinyak at take you up na. Kasi ako ito nag-take you up at nang tumanin. Pag nag-take you up, meron na naman. Pero subukan mong hindi mag-take you. Hindi ka mag-acknowledge. Meron ba? Wala na. Bakit? Hindi mapagpasalamat ang taong ito. Diyan? So, lakasan ko lang po ng konti para marinig ng mga mason. Okay? Pag hindi mapagpasalamat, wala na. Alright? Pero kung mapagpasalamat, bibigyan na naman yan. Okay?
mahalaga po na tayo ay mapagpasalamat. Okay? Agad yan muna po. Ano yung 4 different types of prayer? Supplication, prayer, intercession, thanksgiving. Okay? Pasasalamat. Kahit po'y manalangin, dakilan Diyos, salamat po sa aming Sunday School lesson about prayer, Panginoon. Napakahalaga po na kami po ay lalapit sa inyo upang manalangin at patuloy na magtiwala sa inyo, O Diyos. Pinupuri ka namin sa lahat ng biyaya at pagpapala niyo sa aming buhay. And Lord, teach us to pray. Lord, increase our faith. Salamat po ito mga pinalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? At tayo po ay aawit. Okay lang po ba tayo yan? Pagka ano po, adjust lang po tayo. Awitin po natin ang My Savior. Meron pa ba tayong ano? So my Savior's love. Okay, sige po. Okay lang po kayo. Nakabasa po ba kayo? Nakita po ah. Alright. Okay, so let's sing the song by Savior's Love. Kapit sa akin na yan. Bumagsak yun sa natin. Okay? Pag-pray po natin na huwag po bumagsak ito. Huwag po bumagsak ito. Sabihin pa natin. Oo. Hindi naman po siguro kasi naman yan eh. Kaya nga binaba namin dyan para yung tubig talaga yung bumagsak. Okay? Alright. At salamat sa Panginoon na tayo po muli ay kahit bumabagyo ganito, ay nasa bahay-sambahan pa rin tayo because we believe that God can spare us. Ano po? Okay. So, paano naman nanay? Pahila na. Okay? Awitin po na natin itong My Savior's Love. Ready, go! I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed not my will but thine.
soul. Drip but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sin and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory, His face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Alright. Salamat sa Panginoon for His wonderful love for us. Let's go to our announcement muna ho. And i-exam ko na lang po yung ating message mamaya po. At okay, kasi may hangin eh. Pag walang hangin, okay lang na malakas. Alright? Pero may hangin kasi, sir. Okay. So, again, let's pray for one another. Yung mga prayer request po natin, huwag natin kakalimutan. At yung mga Webes po na prayer request natin, ay alalahanin po natin yan sa mga prayer natin kahit wala tayo dito. Diba? Let's pray for that every day para at least ay malayo man tayo sa isa't isa, pero we can connect to each one through prayer. Diba? Kaya nga, dito sa church dapat po, kaya may mga daily programs po tayo, Bible knowledge of the day, our daily words of encouragement, para connected po tayo araw-araw sa Diyos, diba? At yung panalangin, araw-araw din po yan. Kaya tayo lang po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Again, yung mga regular na pinag-pray natin, anniversary po natin, October 4, most probably, malapit na po. Sa katunayan, kulang-kulang 2 buwan na maging matagumpay po ang ating pag-aanda sa anniversary. Especially, let's pray our senior pastor to be able na mag-preach. Si Pastor Pagdan sa Rafael. Ano po, nagamitin siya ng Panginoon. At yung provision. Kasi, siyempre, malaking gastos po yan pag anniversary. Ang goal natin, 100. Kung mapupunta yan, papakainin natin yung 100 people. Kaya ipag-pray po natin na God will provide. And we believe God will provide. Mga kapatid, mag-pray lang po tayo sa Diyos. And yung mga, of course, si Ma'am Revelyn Galinato, good health nila. At si Ma'am, yung Guillermo Sisters, Ma'am Rose, Ma'am Mildred, Ma'am Israel, kasama na si Pastor Doug Giles, ang chairman ng BBC Friends Charity Foundation. Na patuloy silang gamitin ng Diyos, pagpalain ng kanilang trabaho, maayos ang kanilang kalusugan. Of course, si Nanay Perla Gapusana, dahil sa outreach natin sa Santiago, nasa Hawaii, na patuloy din po siyang pagpalain pa ng Diyos, kalakasan at kalusugan. And si Nanay Edith, yung isang matanda doon, prayer request si Kuya Marlon kagabi,
yung paa niya po kasi ay nagmamanas na eh. Tapos may sugat, hindi gumagaling. Ang suspect ay baka mataas ang sugat. Kaya ipapacheck po nila. Pag-pray natin ang kalusugan ni Nanay Eddie. At si Nanay Dora ay yung kanyang eye check-up sa September ay sabi ni Tatay Jojo kagabi. O si Tatay Jojo, October 28 po ang kanyang colonoscopy. Treatment. At matunaw na rin po. Hopefully, ang colonoscopy na yan ay magandang result na matunaw po yung kanyang bukol sa colon. Okay? And ganoon din si Christopher sa Las Vegas Fire Department siya nag-apply na ma-employ. At of course, yung lote nilang 7 hectares dyan sa Bagano, na masettle na po sa Court of Appeals. At ang bawat isa sa atin, yung mga anak ni Nanay Christy, si Andrea, Query, si AJ, yung madalas nang ipag-pray dito, pag-pray din natin. At yung kalusugan din ni Nanay Christy, manumbalik na rin po yung kanyang mga laboratories kasi at least nag-improve kahit pa paano. Hindi yung po sumama. Yun ang hindi maganda, yung sumama. Pero kung nag-improve kahit kaunti, good news pa rin po yan. Pati si Pastor Albert, naging maganda naman po yung check-up nila. Magpapacheck up po ulit sila after 2 months na. Alright, 2 months na. Kasi nag-improve. Okay? So let's pray for him. At sa Webes po, online muna po ang ating prayer meeting. Kasi po, tutulong nga po kami sa anniversary. Nagpaalam po ako kay Pastor Sam Rafael sa ating silang pastor. Kasi guest speaker po ako doon sa anniversary nila sa Sabado. Kaya hapon po ng Sabado, babalik din po kami dito. Si Linggo, dito pa rin po tayo. Pero yung Webes po natin, online po muna. Makinood po muna kayo kina Barbie, Pandoy, yung mga po nyo po sa Candle Bible Baptist Mission Facebook page. So magla-live po ako doon for our prayer meeting. Alright? At pag-pray nyo po ang aming biyahe na makarating po kami ng maluwalhati. At gamitin din po ako ng Panginoon. Doon, ang kanilang team ay the Lord's Faithfulness. Okay? For 22 years. Hindi po malaki yung church nila, maliit lang po. At kasi, siyempre mahal din ang pagpatayo ng building. And kung saan tayo patutuloy na gaanong malaki rin yung nila doon, ay tsaga-tsaga na lang. Alright, so let's pray. Sasama si Nanay Christy doon. Gusto na rin makita ang mga aldan Pangasinan. Okay? So, pag-pray po natin ang bawat isa. Ganon din si Nanay, siyempre, yung kanyang sis, di ba? Parehas sila ni Nanay Christy, may sis dito sa kidney. At patuloy gamitin ng Diyos. Ganon din si Nanay Linda, Nanay Amy, ang kalusugan nila at kanilang pamilya. At His blessing ay nagpapadala sila at Carmen sa amin. Pag-pray natin, maging maayos lagi ang trabaho niya po doon sa Singapore. Alright? Si Anton naman ay wala silang mga trabaho kasi umuulan, umabagyo. Okay? Alright. So, yan po ang ating mga prayer request, mga kapatid. Alright? And, siyempre yung mga members natin dito, na patuloy silang lumago spiritual, pamilya ni Biblia, family, Kuya Boyet and family, at yung mga individuals, ay i-inviting ko po yung mga lahat ng nakapunta na dito. Alam niyo po, yung lahat ng nakarating na sa ating panambahan, maaabot po natin yung 100. Kaya I try my best, para puntahan po sila at hopefully ma-raise natin. Pero sama-sama po tayo, mag-invite din po kayo. Yung araw na yan. Alright? And sige po, tayo po ay dadapan na po sa ating muling message ngayon. At actually may lesson sana po ako ngayon, itutuloy natin. Pero dahil I think meron akong
gustong i-share na isang mensahe pa about sa storm. Meron pa po akong ginawang message patungkol po sa okay, so yun na lang po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ayun, may special number ka ba? Yun lang po, basa. So, mahirap po, pagka maulan talaga. Till the storm passes by. Okay? Till the storm passes by. Basahin po natin ang Mark chapter 4, 35 to 41. Mark chapter 4, 35 to 41. Alright? Mark chapter 4, 35 to 41. Okay, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay, ready, read. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him, even as he was in the ship. And there was also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship. Umampas yung waves doon sa kanilang barko. And that it was now full. Dahil pumapasok yung tubig sa barko nila. Anong mangyayari sa barko pag may tubig na sa loob? Lulubog. Ha? Lulubog. Ha? Lulubog. Lulubog. Diba? Anong sabi mo, Anton? Okay. So, lulubog. And he was in the hinder part of the ship. Nasa kailaliman po siya ng barko. Oho. Asleep on a pillow. Natutulog ang Panginoong Yesus. And they awake him. Ginising siya. Oo. And say unto him, Master, carest thou not that we perish? Ginising siya. Sabi nila, Panginoon, papabayaan mo na lang ba kami mamamatay? Perish is destroyed. Pababayaan mo na lang ba nalulubog dito ang barko natin? Anong sagot ng Diyos? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. Tumalna ka. Una na. And the wind ceased, tumigil ang hangin na malakas, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? Bakit kayo natatakot sa bagyo, sa dagat, dyan sa wind at sea? Bakit kayo natatakot sa bagyo, dolphin? Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? Bakit wala kayong pananampalataya? Kasama nyo ako eh. Kasama nyo ako. Do you think pababayaan mo kayo? Hindi. Pero bakit kayo nag-aalala? Verse 41, And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Anong klaseng tao ito? Kahit pa yung wind at yung dagat ay sumusunod sa kanya. Akalain mo yan, Day? The nature obeys God. Nung sinabi niya, hinto, sumunod yung nature sa Diyos. Kaya na God is still in control in every calamities, in every storm, in every anuman. Diba? Gaano mong kalakas yan, God is in control of every situation. Ulitin ko po, God is in control in every situation. So number 1 po dito, tatlong letter P lang po ito. Number 1, problem of calamity. Sabi ng verse 36 and 37, And when they had sent away the multitude, they took him even
as he was in the ship, and there was also with him other ships, and there arose a great storm, and storm of wind, and waves beat the ship, so that it was now full. So ano yung problema nila dito sa calamity na ito? Sa grace, ano yung problema nila? Great storm. Ano yung pangalawang problema nila? Yung waves tumatama sa barko nila. Ano yung pangatlong problema nila? Puno na ng tubig yung barko nila. Ano ang kadalasan na nararamdaman ng taong ganito? Naalala niyo po ba yung Titanic? Lumubog? Kasi po yung gumawa po kasi ng Titanic, alam niyo sabi niya, nasa storybook, kahit ang Diyos ay hindi niya kayang palubugin ito, sabi niya. Alam niyo, unang sail pa lang ng Titanic, tumama sa iceberg na tinatawag, at lumubog Anton. Patay eh. Maraming survivor, pero maraming patay. Alright? Sabi na kasi, dahil sa believe siya sa sarili niya, dahil sa believe siya sa arkitekto at katibay ng ginawa niya, sinalis ang Diyos eh. Kahit ang Diyos, hindi niya kayang palubugin ito. Unang kanyang paglalayag, lubog na. Unang layag lang ng Titanic, lubog. Bakit? Mahirap mong imak ang Diyos. The Bible says, God is not mocked. Diba? Hindi pwedeng lukulukuhin ng Panginoon. Alright? Pero tignan nyo po ito. Anong nararamdaman yung taong nasa loob? Matatakot ka talaga eh. Anong isip niya? Mamamatay na kami. Kaya nga ginising ang Panginoon sa ilalim ng barko eh. Panginoon, gising! Wake up, di ba? Ginising nila. And, cares thou not that we perish? Hindi ka ba nagkikir sa amin? Mamamatay na kami dito. Lulubog na. Marami ng tubig ang barko natin. Aba, paano na lang si ganito? Paano na lang si yung pamilya ko? Paano yung asawa ko? Paano yung anak ko? Paano na ang kinabukasan nila kung wala ako? Kaya nga, normally, mga patid, ay talagang they fear. Diba? Kaya may problema. Paano na lang ang buhay ko? Alam nyo ba, marami din po tayong kinakatakutan sa buhay na storm. Marami din tayong sinasabi, paano na lang ang future ko, paano na yung anak ko, hiwalay na silang mag-asawa, paano na sila, paano na yung apo ko, paano na yung pamilya ko, paano na yung mahal ko sa buhay. Tandaan natin mga kapatid, hanggat buhay ang Diyos, walang imposible sa Diyos, hanggat buhay ang Diyos, kaya niya tayong tususan at tulungan at i-fix anuman ang problemang dumarating sa atin. So mayroong problema. Di ba? So marami din tayong paano na lang. Marami din tayong takot. Marami din tayong may nagkukos ng anxiety. Marami rin tayo. Pero meron tayong Diyos na sabi niya, tigil sa storm. Tumigil yung storm. Di ba? Tumigil po eh. At number 2, not only problem of calamity, number 2, power of Christ. Basic po ito eh. Okay? Power of Christ. Verse number 39. Basahin nga po natin. Nakikita niyo po dyan. Ready read. And he arose and rebuke the wind. Yung rebuke po na word dyan is charge or commanded. Akalain niyo yun? Inutusan niya yung storm. At yung storm, sumunod. Bakit? Because God is the God of nature. God is the God of storm. God is greater than the storm. Ano man yung storm natin sa buhay, ano man yung problema natin sa buhay, mas malaki pa rin ang Diyos kaysa sa storm. Anong mas malaki? Sabi niya, ang problema ko parang barkong Titanic, napakalaki. Hindi ba ang dagat mas malaki sa barko? Ang dagat, simbolo ng Diyos.
Ang barko, simbolo ng problema o storm. Mas malaki pa rin ang dagat kaysa sa barko. Mas malaki pa rin ang Diyos kaysa sa problema. Hanggat buhay ang Diyos, mga kapatid, wala tayong alalahanin, wala tayong katatakutan, wala tayong alalahanin sapagkat ang Diyos ang bahala sa atin. Tingnan nyo, He rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased to again. And there was a great calm. And they feared exceedingly and said one to another, natakot yung mga tao, sobra, exceedingly. And said one to another, nag-usap-usap sila, what manner of man is this? Sa Tagalog, anong klaseng tao ito? That even the wind and the sea obeys him. Bakit? Kasi Diyos siya eh. Diba? There was a great calm. Merong peace, mga kapatid. The wind ceased, mga kapatid. Diba? Pwede pong titigil din. Pwedeng tumigil din yung mga worries natin pag may Diyos tayo. Pwedeng tumigil din yung mga nang-aapi sa atin kasi may Diyos tayo. Pwedeng tumigil din. Diba? Oho! Peace be still and the wind cease. Titigil din yung mga nagkukulsa sa'yo. Titigil din yung hirap sa buhay. Yan, Ton. Diba? Hindi ka naman laging ganyan eh. May Diyos ka eh. Eh sabi mo kay Anton, baka magpastor ka pa. Kasi si Pastor Arnel Artisola, no read, no write. Tinanggihan sa Bible School, dahil hindi makabasa. Pumunta sa kabilang Bible School, tinanggihan kasi college graduate, ay high school graduate, dapat. Deny. Pero siyang nagpapastor sa Roa City na Growing Baptist Church doon. Di ba? Pwedeng ano? Pwedeng tumigil. Oho. Pwedeng tumigil. And there was a great calm. Yes, mahirap ngayon. Pero darating din ang kasaganaan. Yes, madilim ang buhay. Pero darating din ang liwanag. Yes, gabi ngayon. Pero may bukas din, liliwanag din yan. Diba? Yes, problema ngayon. Pero baka bukas ay blessing naman. Diba? Pwedeng pag-iyak ngayon. Pero darating din ang panahon ng umingiti at tumatawa, hindi pa naiyak. Diba? Hindi pa naiiyak. Hindi pa madilim. Merong liwanag. Hindi pa labing gabi. Meron din kinabukasan. Hindi pa laging sorrow. Meron din joy at happiness na ibibigay ang Diyos sa atin. Why? Because makapangyarihan ang Diyos. Hindi laging mataas ang anumang laboratories. Titigil din. There was a great calm, mga kapatid. So bakit? Makapangyarihan ang Diyos natin. Di ba? Makapangyarihan ang Diyos natin. Kung pinakain nga yung mga Maya, Anton, pakakainin na rin. Di ba? Oo. Sabi ni Anton, pag nagsweldo ako sa Sabado, kahapon, bibili na ako ng lutuan ko. Pero wala pa siya. Wala pa. Okay. Pero meron din yan. Ayan o. Power of Christ. Panguli po. Ano yung una? Problem of calamity. Merong calamity. May problema eh. Anong pangalawa? Power of Christ. Anong mas makapangyarihan? Yung Christ or yung storm? Christ sabi niya,
Of course, sabi niya. O, number 3, peaceful condition. Bakit? Verse number 39. Tingnan niyo po. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace be still. And the seas will cease. And there was a great calm. So, makikita natin, merong peaceful condition. Papanatag din yan. Maayos din yan. Di ba? Oo, babalik din yan sa normal. At aayusin yan. Walang storm na habang buhay na nananatili. Lilipas ang storm. Meron ba kayong nakita na bagyo na isang buwan? Ha? Meron bang bagyo na isang taon? Ilang araw ang bagyo? Ilang araw lang ang bagyo, Anton? 3 lang. 3. Walang isang buwan. Kaya nga, till the storm passes by. Di ba? Lilipas din yan, mga kapatid. Walang storm na mananatili habang buhay. Walang problema na habang buhay mananatili sa'yo. Masusolve yan, unti-unti, pero may bago. Di ba? Pero walang storm na habang buhay. Oho, lilipas yan. Pero ano ang dinulot ng storm? Halimbawa, yung kahoy, puno. Alam niyo pag may storm na yun, merong nabubuwan na puno. Meron ding hindi nabubuwan na puno. Anong mapapansin mo sa nabuwan? Mahina. Hindi umugat. Hindi malalim ang ugat. Pero yung tumayo sa panahon ng napakalakas na storm, matibay na puno. Tama? Matibay na puno. Mahina yung foundation pag nabunot. Mahina yung ugat. Diba? Kaya lang niyo po, sa panahon ng storm, tapos hindi na nakapagsimba, naapektuhan siya ng storm. Diba? So panahon ng worship, wala sa pag-worship, nabuwal yung kanyang ugat. Diba? Alam niyo, sabi mo nga kanina, kahit gaano ka buti ang panahon, kung hindi maayos ang puso, hindi yan magpupunta sa simbahan. Diba? Maayos naman, maraming ang panahon na maayos. Maraming ang Sundays, Thursdays, na maayos ang panahon eh. Pero bakit hindi nakakapagsimba? Hindi maayos ang puso. Di ba? Pero bakit tayo? Kahit bumabagyo, kahit bumabaha, kahit malakas ang ulan, may hangin pa, bakit tayo nandito? Maayos ang puso. May tiwala sa Diyos. Kaya kahit gaano kasama ang panahon, kung maayos ang puso natin, magsisimba pa rin. Bakit? Walang masamang panahon sa may maayos na puso. Pero kahit gaano kaayos ang panahon, kung hindi maayos ang puso, hindi yan magsisimba. Kaya the storm is not the issue, the heart is the issue. Mga kapatid. At ano pa ang ginagawa ng storm? Anong iniiwan pa ng storm? Dito yung nagbitat ka, dito sa loob, may tulo eh, dalawa eh. May timba kami dyan, no? Dalawa. Seb! Raining man. It's raining. Okay, tingnan niyo po ito ah. Ayra. It's raining. Okay. O, tingnan niyo po ito ah. Diyan sa loob po ngayon, may dalawang timba. Para saan yung timba, Nay? Para sa tulo. Oo. Alam niyo ba,
Pag may bagyo, makikita mo yung kahinaan ng bubong. Diba? Sabi ni Nanay Chrissy kanina, bago naman ah. Bakit tumutulo? Diba? Alam niyo minsan, nakala natin malakas tayo eh. Physically. Kaya ko naman ah, maglakad. Kaya ko naman ah. Sakit pala. Bago naman to eh. Yung mga kahoy, may tulo. So ang storm po, ang bagyo, makikita mo ang kahinaan ng structure. Anong gagawin ko dyan? Pag tumigil ang ulan, bubulka sila ko yan. Actually, ilang beses na ako umakyat eh. Hindi ko matamaan yung tulo. Alam nyo bakit? Tignan nyo po ito ha. Pag meron na akong naayos doon, pero pag naapakan ko yung isa, yun naman. Ayos na yung dalawa doon sa dulo, pero dahil umaapak ako sa iba dyan, at naman sa bali ko naman, kasi lumuluwag eh. So aakyat na naman ako. Pero ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, ano ho, yung storm, yung bagyo, ang idinudulot po ng bagyo, ay makikita mo yung weakness ng bahay. Pag may problema tayo, makikita mo ang kahinaan natin. Papabayaan mo bang mahina na lang? Hindi. Palalakasin mo. Kaya ka nga naggagamot, di ba? Palalakasin mo yung pananampalataya mo. Ay, hindi ako nagsimba kasi may bagyo. Mahina pa pala ang pananampalataya. Di ba? Hindi pa pala ako nag-witness. Hindi pala ako nakakapag-share pa. Hindi pa pala ako close sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos, pero hindi pala ako ganun kaayos pa sa Panginoon. Yan? So, aayusin natin ngayon. Kasi kung hindi mo ayusin, lalala. So, tandaan niyo po mga kapatid, pag meron tayong Diyos, aayos yan. Sigurado po ako aayos yan. Actually, nagpipray ako, Panginoon, matamaan ko na nawa. Umakyat kasi ako, hindi nag-pray eh. Kaya hindi ko tinamaan eh. Kaya kanina, nag-pray na ako na eh. Panginoon, naway matamaan ko na yan. Hindi kasi ako nag-pray eh. O, basta umakyat na lang ako, nagtiwala sa sarili kong pangunawa, binilang mo kasi yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, binilang ko naman. Pero hindi ko natamaan. Tinitignan ko kanila. Iba! Nay! Oho! Hindi ko kasi tinignan. May bubong pa pala sa labas. Ibang bilang ko. Oo. Pero kanina, Panginoon, matamaan ko na sa susunod. Tulungan mo ako. Kaya naniniwala ako, Anton, matatamaan ko yan. Bakit? Nag-pray na ako eh. Oo. So kaya nga po, tandaan niyo po, naaayos din po ang storm. Parang ito, bagyo ngayon. Titigil ba yan? Hindi. Titigil yan. Sir, alak paturo ko doon. Yung nakahapi sa'yo, titigil din, hindi. Titigil din. Yung nagsasalita ng hindi maganda, tuloy-tuloy ba? Titigil din yan. Di ba? Zeb, come on. Kaya alam niyo po, magkakaroon din tayo ng peaceful condition. Parang ito, alain mo, lulubog na yung barko nila, punong-puno na ng tubig. Natatakot na sila. Humahampas yung wave, yung hangin ang lakas-lakas. Sinong nagpatigil? Ang mga disciples? Hindi. Ang Diyos. Alam niyo, ang problema natin, ang mga storm ng buhay, Diyos lang po ang magpapatigil. Wala nang iba. Oho. Okay? So, peaceful condition. Marahil wala ka pa sa peaceful condition, pero pagka ikaw ay lumapit sa Diyos, katulad ng mga disciple, pinuntahan nila ang Panginoon eh.
Buti nga alam nila yung pinuntahan nila eh. Diyos. Natutulog. Kasi nasa taong lupa siya eh. Katawang lupa. Kaya napagod ang Panginoon. Pero pumunta sila doon at isamang tao ang pinuntahan nila. Minsan tayo, pag may problema, maling tao eh. Meron nga akong kilala, may asawa, nag-problema sila doon sa asawa niya. Saan siya nagpa-advise? Doon sa walang asawa na bata. Anong alam niyan? Di ba? Minsan po, pag may problema tayo, ay mali eh. Imbes sa Diyos tayo pumunta, sa kapitbahay na chismosa. Di ba? Imbes sa Diyos tayo pumunta, nagka-problema ka ng asawa mo. Ha? Saan mo kinento? Sa kapitbahay. Hindi sa Diyos. Ngayon, nabanggit mo lang, may asawa na, asawa ko, yung nililito ko siya, ang dami yung mga pumiyakan. Alright, umuwi ka ngayon. Naayos nyo. Naayos nyo. Diba? Ayos na kayo eh. Tanong, yung pinagkwentuhan mo, ayos? Nakalayo na yun. Nakalayo. Diba? Maling tao eh. Itong mga disipulo, sa tamang tao, Diyos, si Kristo. Tayo po, sa Diyos tayo lumapit. Kung gusto mo ng kapayapaan, sa tamang tao, sa tamang persona, Diyos. Gusto mong gumaling, sa tamang persona. Gusto mong maayos ang problema, sa tamang persona, Diyos. Hindi pong kani-kanino, sa Diyos. Tanong, nung nangailangan ka ba? Sa Diyos muna o sa anak mo? Sa Diyos muna o sa anak mo? Nung nangailangan ka ng pera, sa Diyos o sa anak mo? Di ba? Oo. Alam niyo, pag nasa tamang persona tayo, meron kapayapaan. When you are on the right person, there is peace. Diba? Right person, peace. Peace situation. Right person, peace situation. Ang idudulot po sa atin. Kaya alam niyo po, napakahalaga na patuloy tayong sa panahon na ganito. Marami pang storm. Nasa ano pa lang tayo eh. May. M. May nene yung susunod. Wala pa. Oo, nene. Ha? MN. Nene. Ha? Ay, nene. So, nene ang susunod. Marami pa? Yes! Ay, by the way po, alam nyo, hindi ibig sabihin ni storm, panay-pangit. Pero alam nyo po yung storm, nagdudulot din yan ng blessing. Alam nyo kung bakit? Itong storm ngayon, punong-puno ang tubig ng mga palaya. Makakatanim na ang mga farmers. May bibilin na tayong pagkain. Diba? Kaya hindi ibig sabihin ay storm, panay-pangit ang pangyayari. Hindi ibig sabihin storm, panay distraction. Merong storm that brings good situation. Not all destruction, but good situation. So, makakapananim na sila. Yung mga dam natin, magandam, ang gandam, makakargahan na. Isang linggo, natagulan, maraming karga ang mga dam. Kaya hindi ibig sabihin storm, panay destruction. Meron ding good situation. Oo, naidudulot ang storm. Alright? So let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa aming mensahe ngayong umaga. Till the storm passes by. Wala naman pong storm na laging nananatili. Kundi merong storm, yung storm lilipas po yan. Pero kung paano namin i-treat ang storm, either we treat it na destruction or good situation. Kaya Panginoon, both nawa ay makita namin ang advantage din po ng storm. At salamat dahil walang storm na nananatili because it will pass by. Pero ang dinulot niyan
maayos namin ang aming buhay. Ang kahinaan namin, ang tulo ng buhay namin, ay maayos namin po sa iyo. Salamat po sa storm. Katulad ni Apostol Pablo, may storm in the flesh siya, may storm sa flesh. Pero, nung una, galit siya, ayaw niya, he begged the Lord 3 times. Pero when he understand the purpose of the storms of life, sabi niya, I gladly, most gladly therefore, I take pleasure in my infirmities. So nagpapasalamat na siya, nalulugod na siya, nasisiyahan na siya sa kanyang storm, na sakit. Kaya Panginoon, nawa ganun din po ang aming makita dito sa mensahe namin. Speak to your people in Jesus' name. Amen. Nakapikit po tayo na kayo ko. I don't know yung pinagdadaanan natin ni storm ng buhay ngayon, pero tandaan natin meron tayong mas mataas sa storm na Diyos. We have a greater God than the storm. So, kausapin natin ang Diyos. Because God can create peaceful condition on every bad situation.